Taurus, hindi lang ito basta mensahe, isa itong babala na hindi mo kayang baliwalain. May isang bagay na malapit ng mabunyag ngayong linggo at ito ay may kinalaman sa isang taong napakalapit sa iyo. Hindi isang estranghero, hindi isang malayong koneksyon, kundi isang taong pinagkakatiwalaan mo. Isang taong binuksan mo ang iyong puso. Ramdam mo na ba ito? Ang kakaibang pagbabago ng enerhiya, ang katahimikan na mas mabigat kaysa dati, ang mga sandaling parang may hindi tama sa iyong pakiramdam. Sinubukan mong huwag pansinin. Sinabi mo sa sarili mo na wala lang ito. Pero sa kaibuturan ng iyong damdamin alam mo. Dahil ang totoo, may isang tao sa paligid mo na hindi kung ano ang ipinapakita niya. Ngumiti siya sa iyo, nakikipag-usap sa iyo, nasa tabi mo. Pero sa likod ng maskara na yon may itinatago. At ngayong linggo, Taurus, hindi na mananatiling lihim ang katotohanan. Maghanda ka. Dahil sa oras na makita mo ito, hindi mo na ito maikakaila o mabubura sa iyong isipan. Taurus, hindi kayong taong basta-basta nagpapapasok ng tao sa buhay mo. Hindi ka madaling magtiwala. Hindi mo binubuksan ang puso mo sa kahit sino. Pero kapag ginawa mo na yon, buong-buo ang loyalty mo. Kaya mong protektahan, suportahan, at panindigan ang mga taong mahal mo, kahit ano pa ang mangyari. At iyon mismo ang dahilan kung bakit napaka-personal ng sitwasyong ito. Dahil ang enerhiyang nakapaligid sa iyo ngayon ay kakaiba. Banayad lang. Halos hindi mapapansin sa simula. Pero kapag pinakinggan mo, mararamdaman mo. Ang mga pag-uusap na hindi na tulad ng dati. Ang katahimikan na hindi na nakaka-relax kundi parang mabigat. Ang presensya ng isang taong dati ay pakiramdam mo ligtas ka, ngayon ay nagiging hindi na sigurado. At ang pinakamahirap, sinusubukan mong maghanap ng dahilan para ipaliwanag ito. Sinasabi mo sa sarili mo, baka iniisip ko lang ito. Baka may pinagdadaanan lang sila. Baka nasa isip ko lang lahat. Pero Taurus, hindi nagsisinungaling ang intuition mo. Lalo na pagdating sa mga taong malapit sa iyo. Sa kulturang Filipino, ang mga taong malapit sa atin, pamilya, kaibigan, at mga tinatawag nating sarili natin ay napakahalaga. Hindi basta-basta iniiwan. Ipinaglalaban ang mga koneksyong iyon. Pinaniniwalaan. Kaya lalo itong mahirap tanggapin. Dahil ang mabubunyag hindi galing sa malayo. Galing ito sa loob ng iyong circle. At sa kaibuturan mo may bahagi na alam na kung sino ito. Taurus, may pagbabago sa paligid mo ngayon, at hindi lang ito nasa isip mo, nasa enerhiya mo ito. May paggalaw sa ilalim ng ibabaw, tahimik pero malakas. Uri ng pagbabago na hindi mo laging maipaliwanag gamit ang logic, pero ramdam mo sa dibdib mo, sa isip mo, at sa biglang pagbabago ng mood mo kapag may ilang tao sa paligid mo. Hindi ito biglaan. Noong una, maliliit lang. Soble na pagbabago. Pagkakaiba ng tono. Naantalang reply. Pakiramdam na main off, pero hindi sapat para pagdudahan ng malakas. Pero ngayon mas mahirap na itong hindi pansinin. Mapapansin mo na ang isang taong malapit sa iyo ay parang hindi na katulad ng dati. Parang malayo ang enerhiya kahit nasa tabi mo lang. Pilit na ang mga pag-uusap. Wala na ang dating init ng tingin. May kakaibang tensyon na wala noon. At ang pinaka-nakalilito, sa labas mukhang normal ang lahat. Ngumiti pa rin sila. Nakikipag-usap pa rin na parang walang problema. Ginagampanan pa rin nila ang papel nila. Pero sa loob mo, may boses na bumubulong. Hindi ito totoo. Taurus, malalim kang nakakakonekta sa enerhiya. Hindi ka lang nakikinig sa salita, nararamdaman mo ang intensyon. Hindi ka lang nakikita ng kilos, nararamdaman mo kung ano ang nasa likod nito. At ngayon, ang iyong inner world ay tumutugon sa isang bagay na hindi pa lubos na nakikita ng iyong mga mata. Ganito ang pakiramdam ng energy shift. Kapag ang katotohanan ay unti-unting umaangat bago pa ito masabi. Kapag ang espiritu mo ay nakakakuha ng signal na hindi pa kayang iproseso ng isip mo. Maaaring mas emosyonal ka ngayon kaysa dati. Mas tahimik. Mas mapagmasid. Maaaring bigla kang umatras ng hindi mo alam kung bakit. Hindi iyon kahinaan. Iyon ay awareness. Dahil kapag nagbabago ang enerhiya, palaging may binubunyag ito. At sa kaso mo, Taurus, hindi random ang pagbabagong ito. Dinadala ka nito sa isang katotohanang matagal nang nakatago sa harap mismo ng iyong mga mata. At sa lalong madaling panahon, hindi na ito mananatiling lihim.
Taurus, bago tuluyang mabunyag ang katotohanan, laging may mga senyales. Hindi ito malalakas o halatang signs na makikita ng lahat, kundi tahimik na pahiwatig. Maliliit na sandali. Mga subtle na kilos na hindi natugma sa enerhiyang dati mong nararamdaman sa taong iyon. At kung titignan mong mabuti, mapapansin mo na nagsisimula na ang mga senyales na iyon. Isa sa unang warning signs ay ang inconsistency. Ang taong dati ay steady, present, at emotionally available ay biglang nagiging unpredictable. Isang araw warm at supportive sila, sa susunod ay malamig, malayo, o parang walang gana. Nalilito ka at palaging nagtatanong kung ano ang nagbago. Isa pang sign ay ang pagbabago sa kanilang mga salita. Pakinggan mo kung paano na sila magsalita sa iyo ngayon. Maaaring friendly pa rin ang tono, pero sa ilalim nito ay may iba na. Mga papuri na may halong panghuhusga. Subtle na negativity. Mga biro na hindi na parang biro. Mga salitang may tinatagong tusok. Hindi ito sapat para direktang kumprontahin, pero sapat para maramdaman mong hindi komportable. At nariyan din ang enerhiya ng selos na nakatago sa anyo ng concern. Maaaring tinatanong nila ang tungkol sa progress mo, mga plano, o tagumpay mo, pero imbes na matuwa para sa iyo, parang may hindi tama. Pilit ang reaksyon nila. Hindi natural ang suporta. Parang hindi sila nagsi-celebrate sa iyo, kundi mino-monitor ka. Taurus, ang totoong suporta ay magaan. Ang peking suporta ay mabigat. Mapapansin mo rin kung paano sila kumilos sa ibang tao. Kapag kaharap ka, isang klase sila. Pero kapag wala ka, nagbabago ang lahat. Maaaring may mga naririnig kang maliliit na bagay. May mga pahiwatig mula sa iba. O kaya naman ay iyong pakiramdam lang sa loob mo na nagsasabing, hindi sila pareho kapag wala ako. Masakit ito lalo na dahil sa kulturang Filipino, ang relasyon ay nakabatay sa tiwala, pagiging malapit, at katapatan. Magkasamang umingiti, nagbabahagi ng moments, at nagtutulungan na parang pamilya. Pero minsan hindi lahat ng ngiti ay totoo. May mga taong marunong manatiling malapit habang tahimik na gumagawa ng hindi maganda sa likod mo. At ang pinakamahirap tanggapin na senyales ay ito. Nahuhuli mo ang sarili mong ipinagtatanggol sila kahit sinasabi na ng intuition mo na may mali. Gumagawa ka ng dahilan para sa kanila. Sinusubukan mong intindihin sila. Pinoprotektahan mo ang imahe nila sa iba. Pero Taurus, tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Kung talagang may malasakit ang isang tao sa iyo, gagawin ba nila na ganito ang maramdaman mo? Gagawa ba sila ng kalituhan imbes na clarity? Magiging mabigat ba ang presensya nila imbes na ligtas? Ang mga warning signs na ito ay hindi para takutin ka. Nandito ang mga ito para gisingin ka. Dahil ang katotohanan ay hindi biglang lumilitaw. Nag-iwan ito ng mga bakas. At ngayon, ang mga bakas na iyon ay tumuturo sa isang taong hindi mo inaasahan. Taurus, sa kaibuturan mo, may isang boses na hindi kailanman nagsisinungaling. Hindi ito malakas. Hindi ito namimilit. Hindi ito nagdudulot ng gulo. Tahimik lang ito. Kalma. Tuloy-tuloy. Alam lang nito ang totoo. At kamakailan sinusubukan ng boses na iyon na kunin ang iyong atensyon. Maaaring naramdaman mo ito sa mga random na sandali. Kapag may nag-message sa iyo at biglang nagbago ang mood mo. Kapag pumasok ka sa isang lugar at biglang nag-iba ang pakiramdam ng enerhiya. Kapag may tumawa kasama mo pero sa loob mo may bumubulong na parang may hindi tama. Iyon ang iyong intuition na nagsasalita. Pero narito ang mahirap na bahagi, Taurus. Hindi mo ito lubos na pinagkatiwalaan. Hindi dahil mali ito, kundi dahil ayaw mong tama ito. Dahil ang pagtanggap sa iyong intuition ay nangangahulugan ng pagtanggap ng katotohanang maaaring makasakit. At kapag ang usapan ay tungkol sa taong malapit sa iyo, isang taong mahal mo, madalas ang puso ang sumusubok na supilin ang alam na ng kaluluwa. Kaya nagsisimula kang magduda sa sarili mo. Iniisip ko lang ba ito? Masyado ba akong sensitive? Baka imagination ko lang ito. Pero ang intuition mo ay hindi nawawala dahil hindi mo ito pinapansin. Lalo pa itong lumalakas sa katahimikan. Taurus, ikaw ay natural na grounded, practical, at malalim ang emosyon. Hindi ka agad humuhusga. Nag-obserba ka. Nakikiramdam ka. Tahimik kang nag-aanalisa hanggang magkaugat ang lahat ng bagay. At ngayon ang inner self mo ay unti-unti nang pinagdugtong-dugtong ang mga piraso. Hindi mo pa kailangan ng buong ebidensya. Hindi mo pa kailangan ng kumpletong pagbubunyag.
Dahil ang enerhiya mo mismo ay tumutugon na sa katotohanan kahit hindi pa ito nakikita ng mata mo. May dahilan kung bakit nakakaramdam ka ng pagkaunyesi sa ilang tao ngayon. May dahilan kung bakit drained ang energy mo pagkatapos ng ilang usapan. May dahilan kung bakit mas gusto mo na ang katahimikan kaysa interaction. Hindi ito kalituhan. Ito ay paglayo ng alignment mula sa ilusyon. Hindi ka sinasaktan ng iyong intuition, Taurus. Pinoprotektahan ka nito. At habang patuloy mo itong binabaliwala, mas lalo pang lalakas ang mga sitwasyon sa paligid mo hanggang sa mapilitan kang makinig. Dahil sa kaibuturan mo alam mo na kung ano ang sinasabi nito. Taurus, ito ang sandaling nagsisimulang magbago ang lahat. Hindi dahil bigla kang naging mas malakas kundi dahil ang katotohanan ay tuluyan ng lumabas mula sa dilim. Ang mga nararamdaman mo, ang mga hinala mo, ang tahimik na babala ng iyong intuition, unti-unti na itong nagkakaroon ng anyo sa realidad. Maaaring magsimula ito sa simpleng paraan. Isang mensahe na hindi dapat nakita. Isang usapan na aksidenteng nabunyag. Isang sandali na may nasabi silang hindi tugma sa kwento na ibinigay sa'yo. O isang biglaang kilos na nagpakita ng higit pa kaysa sa dapat. Sa una, maaaring mapatigil ka. Dahil susubukan ng isip mong tanggihan ang nakikita ng mata mo. Hindi pwede yon. Siguro may hindi pagkakaintindihan. Baka mali lang ang basa ko. Pero Taurus, sa loob mo may nagbabago. Ang tahimik na boses, ang matagal mo nang hindi pinapansin, ay nagiging mas malinaw kaysa dati. At biglang, ang lahat ng maliliit na piraso ay nagsisimulang magdugtong-dugtong. Ang inconsistency, ang distansya, ang kakaibang kilos, ang emotional confusion, ang pakiramdam na laging main off sa lahat. Nagiging isang masakit na katotohanan. At doon mo ito ganap na nauunawaan. Ang taong ito na pinagkatiwalaan mo, ipinagtanggol mo, at binuhusan mo ng oras at loyalty ay hindi naging ganap na tapat sa'yo. At ang pinakamasakit, hindi ito aksidente. Hindi ito simpleng pagkakamali. Ito ay isang sinadyang pag-ugali na pinili mong hindi pansinin ng malinaw dahil mas malakas ang puso mo kaysa sa pagdududa mo. Sa isang sandali, parang hindi totoo ang lahat. Tahimik ka. Nakatingin ka lang sa kawalan. Binabalikan mo ang bawat alaala, bawat usapan, bawat sandali na binaliwala mo ang mga senyales. At ngayon, iba na ang bigat ng mga sandaling iyon. May kahulugan na sila na dati ay wala. Taurus, hindi lang ito simpleng pagtataksil ng tiwala. Ito ay pagbasag ng ilusyon. At sa mismong sandaling iyon, may nangyayari rin sa loob mo. Unti-unting umaangat ang emotional fog. Hindi agad. Hindi madali. Pero tiyak. Dahil ang katotohanan, kapag nabunyag na hindi na maaaring hindi makita. Napagtanto mo na hindi ka baliw. Hindi ka nag-isip lang ng wala. Hindi ka masyadong sensitive. Nararamdaman mo lang ang isang bagay na matagal nang nangyayari sa likod ng mga eksena. At ngayon nasa harap mo na ito. Bumagsak ang maskara. Nagbago ang kwento. At kahit masakit ito, may kalinawan din nakasama. Dahil ngayon, alam mo na kung saan ka talaga nakatayo. Walang kalituhan. Walang hula. Walang pagdududa. Kundi katotohanan. At Taurus, kahit masakit ang pagbubunyag na ito, ito rin ang sandaling nagsisimula mong bawiin ang iyong kapangyarihan. Taurus, pagkatapos mabunyag ang katotohanan, nagiging iba ang katahimikan. Hindi na ito payapa, mabigat na ito. May sandali na parang normal lang ang lahat sa paligid mo, pero sa loob mo, may ganap na nagbago. Tinitingnan mo pa rin ang parehong tao, parehong lugar, parehong usapan, pero wala na ang dating pakiramdam. Dahil ngayon, alam mo na. At ang pag-alam ay nagbabago ng lahat. Sa una, hindi sabay-sabay ang emosyon. Parang dumarating ito ng paunti-unti, parang alon. Una, ang shock. Yung pakiramdam na nanigas ka at ayaw tanggapin ng isip mo ang nangyari. Paulit-ulit mong binabalikan ang sandali, hinahanap ang ibang kahulugan, ibang ending, kahit ano na magpapagaan ng sakit. Pero nananatili ang katotohanan. Sumunod ang sakit. Hindi lang emosyonal kundi malalim, internal na kirot. Yung uri ng sakit na tahimik lang sa dibdib mo pero hindi nawawala kahit anong gawin mong distraction. Dahil hindi ito basta tao lang. Isang taong pinagkatiwalaan mo. Isang taong pinaniwalaan mo. Isang taong binigyan mo ng puwang sa buhay mo. At iyon ang nagpapasakit ng husto.
Pagkatapos dumarating ang galit pero hindi agad-agad. Minsan mabagal itong lumalakas. Naaalala mo ang mga bagay na iba na ang dating ngayon. Mga salita nila. Mga sandaling naging kakaiba ang kilos nila. Mga sitwasyong binaliwala mo noon ang intuition mo. At biglang nagiging malinaw ang lahat pero mas masakit. At pagkatapos may pagkalito sa sarili mo. Taurus, maaari mong tanungin ang sarili mo. Bakit hindi ko ito nakita agad? Bulag ba ako o masyado lang akong loyal? Bakit ganito ako magmahal? Pero ang katotohanan ay hindi kahinaan. Ang pagiging loyal mo ay hindi pagkakamali. Ang kakayahan mong magmahal ng malalim ay hindi kapintasan. Iyon lang talaga kung sino ka. Mas matindi ang impact ng emosyon dahil hindi ka basta-basta nagtitiwala. Kapag nag-connect ka sa isang tao, totoo ito. Sincere. Galing sa tunay na malasakit. Kaya ganoon kabigat ang betrayal para sa'yo. Dahil hindi lang ito sinira ang connection. Kinuwestiyon din ito ang pakiramdam mong ligtas ka. Sa ilang sandali, maaaring gusto mong lumayo sa lahat. Magduda sa tao. Mas maging mapanuri. Mas kaunting magtiwala. Iyon ang paraan ng isip mo para protektahan ka. Pero Taurus, ang sakit na ito ay hindi para sirain ka. Nandito ito para gisingin ka. Dahil sa gitna ng emosyonal na bagyong ito, may unti-unting nabubuo sa loob mo. Kalinawan. At dahan-dahan bumabalik ang lakas mo. Taurus, hindi ito katapusan ng kwento mo. Mabigat ito ngayon. Personal, hindi makatarungan at emosyonal. Pero sa ilalim ng sakit na yon, may mahalagang bagay na nangyayari sa loob mo, isang bagay na magbabago sa direksyon ng buhay mo. Ito ay transformation. Dahil hindi lahat ng pagkawala ay parusa. Minsan, ito ay proteksyon. Minsan, ang universe ay nag-aalis ng tao, hindi para sirain ka kundi para ilayo ka sa lugar kung saan hindi na nirerespeto ang enerhiya mo. Taurus, likas kang loyal, matyaga, at malalim magmahal. Hindi ka madaling bumitaw. Lumalaban ka. Sinusubukan mong intindihin. Mas madali kang magpatawad kaysa sa karamihan. Iyon ang lakas mo, pero pati rin ang kahinaan mo. Dahil hindi lahat ay deserving ng ganoong kalalim na access sa puso mo. Ang nangyari ay paglihis ng enerhiya mo. Ipinapakita sa iyo ng buhay kung sino ang totoo at kung sino ang nandyan lang dahil sa convenience, comfort, o may nakatagong intensyon. At kahit masakit tanggapin, may nakatagong biyaya sa kalinawang ito. Ngayon nakikita mo na. Ngayon nauunawaan mo na. Ngayon hindi ka na madaling mamanipulate ng kalituhan o maskarang intensyon. Dito nagsisimula ang transformation mo, hindi sa paghihiganti, hindi sa galit, kundi sa awareness. Mapapansin mong nagbabago ang energy mo. Mas magiging mapagmasid ka, mas maingat, mas pinipili mo kung sino ang papasukin sa space mo. Titigil ka na sa pagpapaliwanag sa mga taong hindi ka naman talaga naunawaan. At dahan-dahan bumabalik ang kapangyarihan mo. Dahil Taurus, ang tunay mong lakas ay hindi sa pagtitiis, kundi sa kung gaano kakalalim bumangon pagkatapos ng pagbagsak. Ang experience na ito ay humuhubog ng bagong bersyon mo, mas wise, mas kalmado, at mas aware sa enerhiya kaysa dati. Hindi mo na babaliwalain ang intuition mo. Hindi mo na isasantabi ang inner voice mo. Hindi ka na mananatili sa lugar kung saan kinukwestiyon ang peace mo. At kahit ngayon parang may nawala sa'yo. Sa totoo lang, may ibinabalik sa'yo. Ang kalinawan mo. Ang self-respect mo. Ang emotional freedom mo. At higit sa lahat ang alignment mo. Taurus, hindi ito pagbagsak mo. Ito ang paggising mo. At ang susunod ay mas magiging aligned sa kung sino ka na nagiging tao. Taurus, ang mukhang katapusan ngayon ay talagang simula ng isang ganap na bagong yugto sa iyong buhay. Pagkatapos humupa ng emosyonal na bagyong ito, mapapansin mo ang isang makapangyarihang pagbabago, gumagaan ang iyong enerhiya. Ang kalituhang matagal mong dala sa isip ay unti-unting nawawala. Ang bigat na matagal mong kinikimkim ay dahan-dahang humuhupa. At kapalit nito dumarating ang kalinawan. Hindi mo na mararamdaman ang pagkakabit sa mga taong sumisira sa iyong kapayapaan. Hindi mo na kailangang habulin ang mga paliwanag mula sa mga taong hindi naging tapat sa iyo. Sa halip, kusa kang lalayo sa anumang bagay na nagdadala ng pagdududa o emosyonal na panganib. Ito ang iyong reset moment. Unti-unting lilitaw ang mga bagong oportunidad, pero iba na ang pakiramdam ngayon. Mas aligned. Ang mga taong tunay na nirerespeto ka ay darating sa iyong buhay.
Ang mga usapan ay magiging mas magaan. Ang mga koneksyon ay magiging mas totoo, mas balanse, mas payapa. At Taurus, mararamdaman mo ito sa kaibuturan mo, hindi ka na pareho ngayon. Mas wise ka na. Mas matatag. Mas aware sa enerhiya, intensyon, at katotohanan. Ang akala mong sisira sa'yo ay siya palang humuhubog sa'yo. At sa lalong madaling panahon, babalikan mo ang sandaling ito at mauunawaan mo hindi ito tungkol sa betrayal. Ito ay tungkol sa redirection. Dahil ang paparating sa'yo ay mas stable, mas tahimik, at mas alin kaysa sa mga bagay na kinailangan mong pakawalan. Magtiwala ka sa pagbabago, Taurus. Ang iyong future ay hindi bumabagsak, ito ay nag-aayos ng sarili nito.